Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na ah, God's Generous Provision. So, God bless us abundantly. So, ah, God is able to bless you abundantly so that in all things, at all times, having God all you need, you will abound in every good work. So yung nga sinasabi rito na kapag may Diyos ka, kapag kasama mo o kapag may Diyos ka sa buhay mo, nasa iyo ang walang hanggang pagpapala. Kumbaga sinasabi rito na pagpapalain ka, abundant, kumbaga pagpapalain ka sa lahat ng mga bagay or sa mga. So, kumbaga, napakalaking pagpapala ang matatamasa mo kapag ka may Diyos ka sa buhay mo. Sinasabi rin dito, all you need, you will abound in every good work. Na sinasabi rito na sa bawat tama or sa bawat kabutihang ginagawa natin, may balik yon or makikinabang tayo doon. Kumbaga, mas malaki pa yung balik ng mga good work na ginagawa natin. So, sa unang application, punta tayo. The purpose of blessing is good works. So, yung mga blessing natin sa buhay, kaya tayo pinagpapala ng Panginoon, ang tanging dahilan niyan ay hindi para sa atin. Ang pinakang dahilan na yan ay para tumulong tayo sa iba or para gumawa tayo ng mabuti. Pinagpala ka ng Panginoon ng material na bagay, sabihin natin pera, yaman, kaya sa iyo ibinigay yan para gumawa ka ng mabuti, para maging blessing ka sa iba. So, sinasabi rito na the purpose of blessing is good works. So, yun nga, kaya ka pinagpapala ng Panginoon dahil gusto niya na gumawa ka ng mabuti sa iba. Gusto niya na ikaw yung maging blessing sa iba. Sa ikalawang teaching, ang sabi rito, blessing increase to increase good work. So, yung mga blessing ay dumadating or dumarami. Kumbaga, nasabi rito na yung patuloy na nagkakaroon tayo ng blessing sa buhay para patuloy na palaguin yung kabutihan dito sa mundo. So kumbaga, kaya nagbibigay, kaya tumataas or kaya patuloy na nagbibigay. Kaya pinapalaki ng Panginoon yung blessing na ibinibigay niya sa iyo kasi ang gusto niya palakihin mo rin or palakihin mo rin yung kabutihan dito sa mundo. Na kumbaga yun nga, dahil sabi ko ang pinakang purpose ng blessing ay para gumawa ng mabuti. So yun nga, kapag ka patuloy na tumataas or patuloy na dumadating sa iyo yung blessing, ibig sabihin patuloy mo dapat na palakihin or increase yung kabutihan na ginagawa mo, no? Sa ikatlong teaching, ang sabi dito, the result of generosity is God's glory. So kapag tayo ay nagbibigay, dapat ang napapupurihan diyan ay ang Panginoon. Maraming tao na gusto nila kapag tumutulong sila, gusto sabihin yung pangalan, gusto sila yung mag-glorify, gusto na sila yung mapuri kapag tumutulong sila, which is mali. Tandaan natin na kapag tayo ay tumutulong, na kapag tayo ay nagiging blessing sa iba, dapat ang pasasalamatan nila hindi tayo. Dapat ang pasalamatan nila ang Panginoon. Kumbaga lagi lang nating iisipin na tayo lang yung ginawang instrumento ng Panginoon para maging blessing sa iba. Pero lahat ng kapurian ay dapat sa Diyos lamang. Ibig sabihin dito na lahat ng mga tulong na ginagawa mo sa ibang tao, hindi dapat ikaw ang pinasasalamatan. Dapat Diyos ang pinasasalamatan nila sa mga tulong na ibinibigay mo. Sa unang application, punta tayo, paano ba natin ito maya apply sa ating mga buhay? Sabi dito, treat your resources as a tool for good works. So, ituring mo yung mga kayamanan mo, ari-arian, mga pagmay-ari mo dito sa mundo bilang instrumento para gumawa ng mabuti. For example, pinakamagandang example, yung pera mo. Kumbaga, ituring mo yung pera mo na yan para kagamitan or para maging daan
para makagawa ka ng mabuti. Itulong mo sa kung kanino, sa mga nangangailangan, ganon. So, kumbaga, ituring mo yung mga bagay na, or ituring mo yung mga material na bagay dito sa mundo bilang pagkakataon na makagawa ng mabuti sa ibang tao. Sa ikalawang teaching, ang sabi rito, application, I mean, increase your good works to increase your blessing. Gusto mo bang pagpalain ka pa ng Panginoon? Gusto mo bang patuloy kang pagpalain ng Panginoon? Patuloy kang gumawa ng mabuti. Patuloy tayong gumawa ng mabuti. Patuloy tayong tumulong sa mga taong nangangailangan or sa kapwa natin. And as a result, yun, darating sa ating blessing. Dahil nga sabi nga doon sa Bible verse kanina, all you need will abound in every good works. Lahat ng pangangailangan natin ay ibibigay ng Panginoon. Kumbaga, kapag nakikita ng Panginoon na tayo ay mapagbigay, generous, kung magkatandaan yun, alam yun, yung salitang kapag may itinanim, may aanihin. So, ibig sabihin lang nun, kapag ka nagtanim tayo ng kabutihan sa kapwa, kapag ka nagtanim tayo, tumulong tayo sa kapwa, kapag gumawa tayo ng mabuti sa kapwa, may balik. Diyos ang bahalang magbalik ng mga kabutihang ginagawa natin. Sa ikatlong application ng sabi rito, God give generosity for glory of God. So yun, palagi natin tatandaan, tumutulong tayo hindi dahil gusto nating mataas yung pangalan natin. Tumutulong tayo dahil gusto natin na pasalamatan tayo. Mali yun. Tumulong ka dahil gusto mong mapuri ang Panginoon. Tumulong ka dahil gusto mo na pasalamatan ang Panginoon. So yun lamang, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Glory to God.